sa tingin ko, dapat linawin na ng Iglesia ni Cristo na ang panawagan, palitan na si Marcos, iupo na si VP Sara, nang sa ganon tayo makausad, magkaroon lang tayo ng kahit anong solusyon para maibsan ang kahirapan ng mga mamamayan natin ngayon. Ang attorney, ang day 3 rally po ay sa Liwasang Bonifacio na. Hindi na po doon sa EDSA People Power Monument matapos ng binawi ang permit. Ano pong masasabi po ninyo dito? Nalulungkot po ako dyan kasi itong si Mayor Joy Belmonte, kasabayan kong mag-aral sa Inglaterra nung aming kabataan. At nalulungkot ako na hindi niya pinanindigan, hindi niya kinatigan yung karapatan ng taong bayan para mapayapang magtipon-tipon para ipalabas ang hinaing labang sa gobyerno. No? Alam mo yung ginawa niya na binawi niya yung rally permit, yan ay taliwas sa desisyon ng Korte Suprema sa isang kaso na ako mismo ang nagtulong sa Korte Suprema. Ito ang kaso ng Integrated Bar of the Philippines versus Atienza. No? At ang sabi ng hukuman doon, ang tanging dahilan lamang para ipagkait ang isang rally permit ay ang clear and present danger. Wala namang clear and present danger dito sa ginagawang pagtitipon sa EDSA at ngayon sa Liwasang Bonifacio. Naniniwala ako walang dahilan para bawiin ang rally permit other than nagkaroon ng pressure talaga kay Mayor Joy Belmonte at siya ay bumigay. So, kay Mayor Joy Belmonte, nalulungkot po ako dahil ikaw, inaasahan ko na talagang si Mayor Joy Belmonte, siya talaga isang haligi ng karapatang pantao, siya talaga isang PhD holder in anthropology at inaasahan ko sana na siya talaga magtataguyod ng karapatang pantao lalo na dito sa karapatan ng malayang pananalita na ang pagtipon-tipon ay kabahagi ng malayang pananalita. Marami daw, attorney, ang naabala, naagrabyado dahil nga po doon sa nangyaring rally dyan sa EDSA People Power Monument. Matapos nga daw yung mga buses ay nakaharang, later on ay tinabi para po makadaan po yung mga sasakyan dahil sa sobrang traffic, nagdulot po ng matinding traffic. At sa ngayon ay sinisilip pa yung iba pang mga possible daw na mga violations against the INC. Yung mga ganyang argumento, yan ay walang saysay. Dahil sinabi na ng Korte Suprema, sa mulat-mula pa ang ating mga kalsada ay talaga nang nakalaan para gamitin ng taon bayan para sa mapayapang pagtipon-tipon at iparating ang kanilang hinaing laban sa gobyerno. No? At hindi na ako nagugulat na humahanap ngayon ng butas itong ang ating gobyerno, ng gobyernong bangag, kasi nga talagang ang gusto nila supili ng karapatan ng malayang pananalita, itapusin itong malayang at mapayapang pagtitipon-tipon ng mga mamamayang Pilipino para sa katarungan. Opo. Pero para sa inyo, attorney, anong masasabi mo doon na nagrereklamo yung ilan dahil daw matraffic at dahil dito sa mga pagtitipong ginagawa ng INC? Ang pinaglalaban ng taong bayan ngayon, unang-una, kontra korupsyon. Trilyones na ang nawawala dahil sa korupsyon. Ang iba dadahilan ninyo para itigil ang panawagan para sa katarungan ay matraffic. Naku po, ang problema natin po ngayon, hindi lang traffic. Ang problema natin, gutom ang taong bayan dahil sa sistemang kurakot na umiiral ngayon sa gobyerno. Ang pinaglalaban natin, katarungan. Yung panunupil ng karapatang pantao, lalong-layo na ang malayang pananalita. Tapos ang inireklamo ninyo, traffic. Hindi po. Yung problema ng traffic, panandalian po yan. Ako, nakatira dyan sa areang yan. Wala naman po nagreklamo dyan sang-ayon sa aking pamilya at sa aking mga kapitbahay dahil meron naman kaming ibang daan kung isasarado yung katipunan. So sa akin po, yan ay talaga mga dahilan na lang para mapaalis yung rally sa EDSA dahil alam naman natin kung ano yung significance, yung kahulugan sa ating kasaysayan ng EDSA. Diyan natin pinatatalsik ang mga mapang-abusong mga presidente. Opo, meron ngang lumalabas na mga photos dyan sa social media, attorney. Hindi ko alam kung nakikita mo rin na kung nagrereklamo po sila sa matinding traffic dahil sa pagtitipon na ginagawa ng tao bayan. Doon po, minsan pag umuulan, bumabaha po yung banda sa EDSA. So sana po yung mga nagrereklamo. Alam mo bang mas pipiliin yung magreklamo ka dahil dito sa rally na ito, dapat magreklamo ka dahil nag-cause o nagdulot ng matinding pagbaha ang EDSA pa naman. Well, totoo po yan. Talagang
dyan po mismo sa parte ng EDSA, kung sa nagtitipon-tipon ng taong bayan, dyan sa may Krame at Aguinaldo, talagang dyan po ay bumabaha. No? So talagang hindi po dahilan yan para itigil at hindi po dahilan yan para patahimikin ang sigaw ng taong bayan para sa katarungan at para sa demokrasya. Opo. Kung sakali bang iipitin pa rin itong ginagawang rally po dyan sa Liwasang Bonifacio, attorney, saan pa lugar dyan po sa Maynila ang maaari pong magsagawa ng ganito mga pagtitipon na wala pong kinakailangang mga permits? Well, ang sabi po ng Korte Suprema ang permit para mag-rally ng mapayapa, yan po ay nanggagaling sa saligang batas. Ang mga mayors, ang kanilang say, kumbaga, ay para lamang sa time, planner, manner, and place kung saan gagawin ang pagtitipon. Ngayon, nagtataka ako, doon sa kaso ng IDP, biglang linipat ni then Mayor Atienza ang rally from Mendiola to Plaza Miranda. Pero ang sabi ng hukuman, hindi po pwedeng gawin yan. Kasi pag ikay nagbigay na ng permit, hindi po pwede na ura-urada, ililipat mo ang venue ng permit na siyang nangyari dito sa Iglesia ni Cristo. Gayunpaman, naintindihan ko na kung hindi na ilipat ngayon ng rally, isang araw na lang ang natitira para mag-rally sa EDSA. Pero gaya ng sinabi ng Korte Suprema sa IBP versus Atienza, no? Hindi naman po pwede ipagkait ang rally permit kung walang clear and present danger na dapat patunayan ng isang LGU. Opo. Attorney, sa tingin mo, may epekto pa rin ho ba itong ganito mga rally considering wala ngayon si President Bongbong Marcos Jr. nasa Canada? Hindi ho ba mahalaga itong maituturing kung ikaw ay isang leader ng ating bansa na ang ating mga kababayan ngayon ay nasa labas, ulan at init ay nandyan po at sumisigaw ng hustisya, sumisigaw ng transparency and accountability? Alam natin naman sa mulat mula, manhid at walang pakialam sa kapakanan ng taong bayan itong presidente dahil siya nga ay bangag. No? Siguro kinailangan niyang umalis dahil kinakailangan niya magbisyo no, na hindi nakikita ng kanyang mga kababayan dito sa Pilipinas. Hindi ko maalam kung yung kanyang ginagamit ay po pwede gamitin sa Canada. Sa tingin ko, hindi rin po pwede. Pero habang siya ay nasa Canada, meron siyang immunity rin. No? So siguro, yan ay isa sa dahilan. Pero ang aking punto, well, nandyan man siya o wala, patuloy ang ating sigaw. Hindi tayo po pwedeng baliwalain. Nakatutok ngayon sa atin ang buong mundo. At sa tingin ko, itong desisyon niya na umalis kaysa harapin ang mga issue na linabas ng taong bayan ay patunay. Wala siyang pakialam, wala siya talagang ano tawag dito, wala talaga siyang concern at wala talaga siyang halaga na binibigay sa mga paninindigan ng mga mamamayan. Opo, ano bang meron sa Canada, attorney? At yun ang mas pinili ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. Hindi ko nga alam kasi hindi ko alam kasi sa totoo lang, wala naman masyadong malaking issue sa panig ng Pilipinas at ng Canada. At saka talaga namang ang relasyon natin sa Canada, hindi yan isa sa pinaka-importante na hindi po pwede ipagpaliban yung ganyang trip. No? Hindi ko nga alam talaga kung anong pakay niya other than, ewan ko, baka ma'am niya, gusto na lang niya na umalis ng Pilipinas for any reason. No? So tignan natin kasi habang nagsasalita ang taong bayan, habang umiinit ang saloobin ng taong bayan, baka ma'am niya, hindi na siya makabalik sa Malacanang. Opo. Attorney, marami pong nagtataka kung bakit, kung noon naririnig natin yung talagang kritiko ng Marcos Jr. itong mga dilawan. Pero ngayon daw ay nasaan na po sila? Hindi ho ba nila sinusuportahan ang mga ganitong mga aktibidad, mga ganitong pagtitipon na kung saan ay katulad lang din yung issue noon, attorney, na ipinapanawagan laban po sa Administrasyong Marcos? Natingin ko yan ay epekto na ng mali-maliit ang natatanggap nila. Kasi kung sila ay hindi nakakalimot sa kasaysayan, hindi talaga po pwede nilang dapat suportahan ang mga Marcos. Dahil ang Marcos ang pumatay kay Ninoy Aquino. Ang mga Marcos ay sinukan na natin nung minsan dahil sa kanilang kakurakutan, dahil sa kanilang mga paglabag sa karapatang pantao, dahil siya ay diktador. Kaya sa akin,
kung sila ay tunay na mayroong mga prinsipyo, paninindigan nila ang naging nauna na nilang paninindigan at yung katunayan na noong 1986, lahat tayo dilawan. Dahil wala namang halos na gusto manatili si Marcos sa senior ng mga panahon na yon, kasama na si Tatay Digong at ang kanyang nanay na si Nanay Soledad, no, na nanindigan sa likod din ni Cory Aquino. No? So tingin ko, itong amnesia ng mga dilawan, epekto ng overdose ng maleta prescription galing dito sa Bangag administration. Opo. Sa tingin ho ninyo, kung buhay po ngayon si Ninoy at Cory Aquino, matutuwa ho siya sa mga nangyayari ngayon sa kanilang anak na si President Bongbong Marcos Jr. Susukahan po niya sa mga muka yung mga Risa Ontiveros at siguro sa sisitronin yung kanyang apo na si Kiko D. Opo, opo. Kasi kung maalala natin noon, ang mga Aquino, ang numero uno talaga, nangunguna dito sa mga kilos protesta laban po sa administrasyong Marcos. Pero yun nga ang nakapagtataka, bakit nga ba, hindi po nila magawa-gawang gawin itong nangyayari ngayon tulad dyan po sa Liwasang Bonifacio? Hindi ko alam kung bakit ang nanay nitong si Kiko D nananahimik. Pinatay ng Marcos ang iyong ama, ang iyong lolo. Ano ba yan? Bakit mo na kukuhang suportahan ngayon? Kami, sumuporta lang sa pamilya ninyo dahil pinatay yung leader namin na nagtataguyod ng demokrasya. Ngayon, anong ginagawa nyo? Ginagawa nyong santo ang mga Marcos dito sa Pilipinas ngayon. Huwag niyong kalimutan naman ang alaala ng inyong lolo at yung kanyang pinanindigan. Demokrasya, malayang pananalita, malayang Pilipinas. Huwag niyo sanang hayaan na ang kaunting maletang nakukuha niyo ay magiging dahilan para kayo ay maging taksil sa naging buhay na iyong ninuno na si Ninoy Aquino. Opo. Bukod po sa INC, attorney, nakikita nyo rin ho ba yung simbahang katoliko ay nagsasalita, naglalabas din po ng kanilang mga saloobin laban po sa administrasyong Marcos Jr. na tulad po ng ginagawa ngayon? In fairness, when we talk of the Catholic Church, hindi naman yan nag-iisa lamang, no? Pero in fairness, nung naunang White Ribbon Rally, naroroon sila. Kaya lang yung White Ribbon Rally, alam natin, na hijack ng Kamatayan Black. No? Kaya hindi pinasama ang mga DDF at dahilan kung bakit kakaparanggot lang naman ang sumipot doon. So nakikita natin ang diferensya kapag hindi, kumbaga, nag-exclude ng ang mga Kamatayan Black nung mas malaking bahagi ng lipunan ng Pilipinas, kasama na ang mga supporters ng Duterte at ang Iglesia ni Cristo. Pero sa akin, bilang isang Kristiyano, malinaw naman ang sinasabi ng Biblia. No? Unang-una, kinakailangan talaga manindigan para sa panig ng mga mahihirap. Pangalawa, bigyan ng pagkain ng nagugutom, damit ang nakahubad, tahanan ng mga walang tahanan. Ito yung mga bagay-bagay na hindi nakakamtan ng mga sambayan ng Pilipino dahil sa issue ng kakuraputan sa ating lipunan, napupunta sa mga buwayang, mga congressman, senatong at presidente, ang mga dapat sana ay salapi na nagagamit para ibigay yung sinasabi ng Biblia sa ating mga mahihirap. So sa akin, well, that's a decision of the Catholic Church. Ang bagamat ako nga ay kinikilala ko na walang isang tao na nagdedesisyon para sa simbahang Katolika ngayon at marami na rin tayo mga bishops na nakikiisa dito sa panawagan para sa katarungan. Pero kung magpupumilit ang simbahang Katolika na hindi sila sasapi rito dahil ayaw nila kay Duterte, ayaw nila sa iglesia, ang mangyayari po dyan, baka magbabaliktad ang sitwasyon. Baka ang Iglesia ni Cristo ngayon ang maging mayoryang pananampalataya sa Pilipinas at magiging minorya na ang mga Katoliko. Dahil hindi naman po pwede na hindi mo ipaglaban ang iyong mga tupa kung ikaw ay nagdanais na maging pastor na mas malaki pang mga tupa. Opo. Sa tingin po ninyo, attorney, bawal ho ba o ipinaglalaban din ho ba ng pamunuan ng INC na si Marcos Jr. ay mapatansik sa pwesto? Well, yan ang dapat linawin na ng Iglesia ni Cristo. Hindi naman po pwede na sisigaw tayo ng katarungan na para pwede pa magbago overnight ang presidente nating Bangag.
Ang problema natin, kung hindi siya nasa impluensya na pinagbabawal na gamot, baka may pag-asa pa siya na overnight pwede siya magbago. Pero dahil meron nga siya ganitong karamdaman, sa tingin ko, dapat linawin na ng Iglesia ni Cristo na ang panawagan, palitan na si Marcos, iupo na si VP Sara, nang sa ganon, tayo makausad, magkaroon lang tayo ng kahit anong solusyon para maibsan ang kahirapan ng mga mamamayan natin ngayon. Baka kung gagawin po nila yon, attorney, ay sila na din po ay yung gigipitin. Bakit sa tingin ba nila hindi sila gigipitin? Lahat ng mga kritiko gigipitin na ngayon. Hindi ako magtataka kung baka mamaya ilang araw lang makakalipas, lulusubin na nila yung INC dyan sa Quezon City. Opo. Pero attorney, kapag ikaw ba'y nagsasalita ng BBM resign, kung ano-ano pa ang laban po sa administrasyon, marami kasing takot na baka kasuhan, arestuhin, gigipitin, tatawaging destabilizers. Ano hong masasabi po ninyo? Unang-una, mga kababayan, yan po ay nakalagay na, nakasaad yan sa ating saligang batas. Karapatan natin na magkaroon ng karapatan ng malayang pananalita at malayang pag-iisip. Pag sinabi nating Marcos Bangag resign, wala pong krimen yan. Karapatan natin yan. Pangalawa, kung tayo'y magtatagumpay sa pagtatanggal kay Marcos, hindi rin po krimen yan. Dahil ang sabi ng Korte Suprema nung nailuklok sa pwesto si Cory Aquino na hindi naman siya ang dineklarang presidente ng COMELEC, nagsalita na ang taong bayan at ang salita ng taong bayan ay ang batas. So kung tayo po'y magtagumpay na magkaroon ng bagong leader dahil hindi na dapat talaga si Marcos Jr. na mamuno, yan po ay legal dahil yan ay maging desisyon ng taong bayan na tunay na soberenya sa ating lipunan. Opo. Kilala po natin ang INC. Nung una ay nagbigay po sila ng kanilang pahayag kaugnay ng impeachment na kay Vice President o kahit si sino. Impeachment maging noon kay President Bongbong Marcos Jr. na talagang tutol po sila. Ngayon ba, attorney, malapit na yung magiging impeachment trial ng Vice Presidente. Sa tingin po ninyo, may malaki epekto po o makaka-apekto itong rally nito sa pag-usad ng impeachment trial ng Vice Presidente? Well, unang-una, kung madi-dismiss yung impeachment complaint na yan, hindi dahil sa rally, dahil wala talagang ebidensya sa mulat mula. Okay? Pangalawa, well, alam mo naman mga politiko, magaling ang radar dyan. Importante ang suporta ng Iglesia ni Cristo at lahat ng mga tao nag-attend sa rally at nakikita nila na grabe talaga ang suporta ng sambayan dito sa pagkikilos nito. So magagaling ang radar niyan. Bukod pa sa walang ebidensya, alam nila na kung gusto nilang tumagal sa kanilang buhay politika, kinakailangan i-dismiss ang impeachment complaint kay Inday Sara Duterte. Possible na may mag-aatrasan dahil nga sa nakikita po nila ngayong dagsa ng taong bayan, attorney. Well, posibleng baka hindi nga matuloy ang impeachment na yan kapag tuluyan na magdedesisyon ang taong bayan na ibasura na ang current sistema na nangyari noong 1986. Huwag natin kakalimutan, noong 1986, sabi ng Korte Suprema, kapag nagdesisyon ang Korte Suprema, tanggalin ang deklaradong presidente, buwagin ang mga institusyon at magsimula from scratch sa pamamagitan ng Freedom Constitution. Kapag taong bayan ang naghusga ng ganyan, yan ay sang-ayon sa batas. Opo. Attorney, sa ika-4 na sunod na taon ay natanggap po ang unmodified opinion ng Office of the Vice President mula po sa COA. Gaano po ito kahalaga po? Napakahalaga po yan kasi kada taon nakakakuha ng unmodified opinion galing sa COA ang Vice President's Office. Ibig sabihin, walang anomalya sa paggagasta ng pera galing sa kaban ng bayan si VP Sara. At hindi lang po yan ngayong taon. Mula nung siya ay umupo bilang Vice President, meron na po siyang unqualified opinion. Kaya nga po, yan ay pinasisinungalingan yung paratang na guilty ng graft and corruption itong si VP Sara. Sa usapin po ng transparency and accountability, sapat na ho ba itong COA opinion para masabing maayos po ang pamamahala ng isang ahensya? Well, sabi po ng Korte Suprema, kapag technical ang pinag-uusapan gaya ng accounting na paggasta ng taong bayan,
courts will defer to the decision of administrative bodies at sa ganitong punto, dahil ang pinag-uusapan ay ang tamang paggasta ng budget galing sa kaban ng bayan, the courts will respect and should defer to the findings of the Commission on Audit. Opo. At possible ho ba ito magagamit during impeachment trial ng depensa, attorney? Of course, dahil ang paratang ay graft and corruption dahil sa paggagasta ng confidential fund. Pero yung mga taon na yon, kung hindi ako nagkakamali, 2023, 2024, meron na rin ang qualified opinion ng Office of the Vice President. Opo. At doon po sa panukala naman ng nasa prosecution panel na gusto nilang buksan nga yung BIR box, ano naman po ang inyong reaksyon po doon? Well, una-una, yung buwis na binabayad natin cannot prove anything. At sa aking paningin, yan ay immaterial, irrelevant, dahil kung ikaw ay guilty ng graft and corruption, sabihin nila, paano nangurakot, anong ebidensya na pangungurakot, pero ang tax forms, yung mga income tax na payments, wala pong patunayan, hindi po yan magpapatunay ng pagiging isang kurakot ng isang naninilbihan sa gobyerno. Opo. At yung isa pa na gusto pa nilang gawing witness yung sinasabing si Mary Grace Piatos. Ano naman po yung inyong masasabi po doon? Ay, hindi naman nila kilala kung sino si Mary Grace Piato, paano nila mapapatistigo. At yan po ay labag doon sa konsepto ng confidential funds na dapat ay protektahan ang mga confidential sources na pinanggagalingan ng impormasyon para nga maiwasan yung mga nangyayari ngayon sa ating lipunan, kasama na po ang barilan sa loob ng ating mga eskwelahan. Opo. Sa sitwasyon po ngayon ni Senator Marcoleta, possible ho ba na makaapekto rin ho yan doon sa iba pang mga senador na nag-iisip na baka sila na po yung masusunod kapag hindi po sila sasapi doon sa bagong majority? Mula't mula pa sinasabi ko, lahat ng ginagawa ngayon ng administrasyon para takutin ng mga senador na bumoto pabor para sa pagtatanggal kay Inday Sara Duterte. Sinimulan nila kay Bato de la Rosa, sinunod si Jinggoy, sinunod si Cheese, si Villanueva, at ngayon naman si Marcoleta. So hindi ako magtataka kung magpapatuloy sila kay Bongo at ang pagkatapos niyan ay yung magkapatid na Bilyar dahil matagal na nilang sinasabi na mayroong mga gawaing illegal itong magkapatid na Bilyar. No? Hanggang hindi nila matakot ang mga senador para bumoto laban kay BP Sara. Pero alam mo, pag ang mandato mo galing mismo sa taong bayan at kasing laki ang mandato mo, kung ikukumpara sa mandato ng nakapong presidente, hindi ka basta-basta magpapasupil. Dahil alam mo na suportado ka ng taong bayan, tingin ko yan ay magbubumirang sa kanila at lalong magiging independyente ang ating mga senador. Pero sa tingin po ninyo, attorney, magtatagumpay ho ba ang bagong majority na maabot po yung threshold upang ma-convict po si VP Sara? Sa akin po, imposible na. Imposible na. Unless ibababa nila yung numero na sinasabi nila ng 2/3 para makonvict si Inday Sara Duterte na wala naman po legal na basihan. No? Pag pinapilitan po nila yan, baka lalong mapabilis ang pagtatanggal kay Marcos Jr. bilang presidente. Opo. Attorney, masingit ko lamang po itong bagong balita din na opisyal lang idineklara ng World Bank ang Pilipinas bilang isang upper middle income country. Gaano ho ba ito kahalaga sa ekonomiya at imahe po ng Pilipinas? Well, yan po ay taliwas doon sa mga survey na sinasabi ng taong bayan na mas nagugutom ngayon ang taong bayan dahil nga walang pulisiyang pinapatupad ng gobyerno para itaas ang antas ng kabuhayan ng nakakarami. Siguro po dahil yan ay per capita, lalo lang yumaman ang mga bilyonaryo at trilyonaryo sa Pilipinas at lalo naman naghihirap yung mga maralita. Opo. Pero ano yung possible na magiging epekto po niyan, attorney? Malapit na yung SONA ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ito'y ba'y magiging bahagi po ng kanyang report para sa taong bayan? Siguradong sigurado kay pagyayabang niya yan, pero yung sakit na nararamdaman ng mga mahihirap sa kanilang sikmura dahil wala silang makain, yan pa rin ang pakikinggan ng taong bayan. Dahil yan ay nararamdaman, hindi lang naririnig. Opo, kasi maraming mga economic analyst, mga ekonomista nga ang nakakausap po natin
sinasabi, wala na daw bumabagsak na po yung foreign investment, wala na po mga mamumuhunan talagang interested na mamuhunan dito sa bansa dahil sa mga issue ng corruption, sa marami nagugutom. Pero here comes na ganito po yung resulta ng World Bank. Paano po nila ito nag-gauge, no? Ang ganito pong pagkilala. Well, tinitignan lang nila yung datos. At ang datos naman talaga, pwedeng magdinlang sa tunay na kalagayan ng sikmura ng mga mamamayan. At tingin ko, yan nga ang nangyayari ngayon. Opo. So anyway, gaya na aking sinabi, hindi lang naman reports ng World Bank ang magiging basihan ng taong bayan kung talagang nagtatagumpay ang gobyerno para supilin yung ating problema pagdating sa kagutugan. Opo. Okay. Attorney, nandito po si Partner Admar para po sa mga karagdagang katanungan po sa inyo. Yes, Sa inyo. Partner Admar. Opo, magandang hapon po, attorney. Ito pong Yes. sinabi ng World Bank, hindi po ba parang same as useless pa rin? Kasi mataas din yung presyo ng bilihin eh. Alam mo, yang sinabi nga ng World Bank, numero lang yan. Pero ang katotohanan, unang-una, ang piso ngayon, ang pangalawa sa pinakamalakas o matinding pagbagsak sa balor, no? Halos wala na talagang value ngayon ng peso kung ikukumpara mo, hindi nung panahon ng Marcos Sr., kung hindi ng panahon ni Tatay Digong, no? Pangalawa, kulelat na tayo pagdating sa direct foreign investments, no? Wala nang namumuhunan sa atin. Pangatlo, pinakamahal ang kuryente natin, pinakamahal ang ating gasolina dito sa ating lugar ng daigdig. Sino ngayon ang mamumuhunan sa Pilipinas? At pag walang bagong namuhunan sa Pilipinas, wala talaga magiging trabaho ang ating mga mamamayan. At saka ang tingin ko, mas accurate na gauge sa antas ng kabuhayan, yung self-rated poverty levels ng ating mga mamamayan. At nakikita natin na karamihan ngayon ng ating mga mamamayan ay gutom. Kaya sa akin, sampal sa katotohanan, yung ganyang datos na napapakita para bagang yumayaman ng Pilipinas, ang katotohanan ay yumayaman lamang ay yung mga cronies ng pamilyang Marcos at ang pamilyang Marcos mismo dahil nasa korupsyon. Opo, dito naman po sa issue po ng flood control projects kasi may balita ngayon na gagamitin daw po itong testimonya ng 8 sa tinaguriang Brave 18 para sa case build-up laban dito kay dating House Speaker Martin Romualdez at dating Congressman Zaldico. Ano pong masasabi niyo po rito na gagamitin na ng Ombudsman pero panay ang paninira naman noong nagkaroon ng investigasyon yung kabilang block ng Senate Blue Ribbon Committee, attorney? Well, alam niyo, selective justice yan. Bakit hindi rin nila gamitin yung testimonya ng whistleblower na siya mismo nag-deliver ng mga mali-maletang pera, dala pa ng isang pribadong eroplano sa tahanan mismo ng presidente at walang iba kung hindi si Sandro Marcos ang tumanggap ng mga mali-maletan nilang mga delivery. So sa akin, selective justice po yan. Hindi po pwede na paniniwalaan ang testimonya ng Brave 18 plus 4, pero babaliwalain naman yung testimonya nila kapag ito ay nagdadawit na sa pinakamataas na opisyales na alam naman nating lahat dahil yan ay sinabi na ni Zaldico na siyang nag-utos dito sa Brave 18 na mag-deliver ng mga malimaleta na siya mismo ang nag-deliver ng 25 billion dyan kay Marcos Jr. Opo, attorney, si Congressman Leandro Leviste, nakasalukuyang nagsasalita ngayon dyan sa Liwasan. Meron po siyang inihain na resolusyon na muling imbestigahan, lalo na sa panig ng Kamara, itong flood control project. Tingin mo, napapanahon na ulit ito or parang mababaliwala lang, lalo na dito sa Senate Blue Ribbon Committee, attorney, considering dito po sa na naging development mo ngayon ng Ombudsman na ginamit yung mga testimonya ng ilan pa naman sa Brave 18? Well, kung tanong napapanahon, oo. Kung ang tanong ay gagawin ba yan ng Senado, hindi.
dahil alam naman natin na talagang pinalitan ang liderato ng Senado para nga maiwasan ang investigasyon dito sa flood control scam dahil ang ebidensya tututok at tututok pa rin ng presidente ang mastermind dito sa flood scam. Opo. Dito naman po sa impeachment na sinasabing posibleng umabot ng hanggang sa susunod na taon, attorney, ano bang masasabi nyo rito? Dalawa na ba ang korte na hinaharap ngayon? Impeachment court at court of public opinion? Pag kinakailangan matuloy ang proseso, ang tanging dahilan na hindi matutuloy yan, kapag binaliwala na ng taong bayan ang 1987 Constitution na po pwedeng gawin ng taong bayan nung ginawa nila noong 1986 na nabaliwala ang 1973 Constitution. Opo, marami din pong nakapuna dito po sa mga pahayag din ng prosekusyon na tila meron silang, alam ba, parang kagaya dun sa panahon ni Erap yung envelope na dapat buksan, pagbobotohan, parang ganito rin yung nangyayari ngayon na meron pong BIR box, tapos sinasama pa nila doon yung dating sheriff at itong si Mary Grace Piatos sa mga ganito pong usapin lalo na po sa trial attorney. Necessary ba itong mga ganito sa regular na korte o kakaiba talaga pag nandito sa impeachment court? Wika nga nung judge ni Tatay Digong sa ICC na po pwede rin natin ibato sa mga sa public prosecutors, ang mga abogado nagsasalita sa hukuman. Walang epekto ang kahit anong sabihin nila sa labas ng hukuman. So kung meron silang ebidensya, antayin nila na makarating yan sa hukuman, doon nila ilabas at doon magkakaroon ng epekto ang mga ganyang mga pananalita. Pero syempre sila ay trying to win over the hearts and minds of the Filipino people. Too late na hero. Kasi dahil nga doon sa sakit ng sikmura, hindi na po mapapamahal talaga itong Marcos Bangag administration. Opo, malaki po talagang kaibahan ng impeachment sa regular na korte po, attorney. Meron po bang remedy, halimbawa nakita po ng panig po, halimbawa lang na gawing guilty itong i-convict itong si Vice President Sara Duterte kasi nga numbers game pa rin na ito at posibleng hindi titingnan yung bigat ng kaso talaga. Saan po pwedeng magpasaklolo o talagang final na ito, hindi na ito pwedeng iapila pa sa Korte Suprema, attorney? Sa lengguwahe po ng ating saligang batas, katungkulan ngayon ng Korte Suprema na magdesisyon kapag meron nagreklamo na nagkaroon ng paglalabis sa jurisdiction ang kahit sinong sangay ng gobyerno at kasama na dyan ang impeachment court. So sa akin, bagamat walang apela sa desisyon ng Senado as an impeachment court, kung ang desisyon naman ay walang basihan na paktual at legal, po pwede pa rin yan idulog sa Korte Suprema at po pwedeng mapawalang bisa pa rin yung ganyang desisyon ng ating Korte Suprema. Opo. Kung maalala natin nung panahon ni Chief Justice Corona, attorney, na-convict siya pero nakabawi naman siya doon sa pagkakabasura ng kanyang kaso. Attorney, yung mga ganun pong mga senaryo na nakabawi siya. Pero yun nga, malaki ring dagok na idulot sa kanya noong siya po ay pinatawan ng conviction. Well, I don't think Sara Duterte can be compared to anyone. I'm sorry, but I will not make any comparison kay Sara Duterte sa kahit anong opisyales. Sa akin, ang taong bayan, kung sila maghuhusga, malinis, inside out si BP Sara. Full stop. Opo. Siguro, attorney, may mga nagtatanong kung nakakausap nyo pa rin ho ba si Zaldico? Siguro, confidentiality. Ayan. Privileged communication. Opo. Siguro, attorney, huling mensahe po ninyo sa ating mga kababayan na nanonood po sa inyo sa mga oras na ito. Alam nyo, never ako nagkaroon ng duda na darating ang panahon na ang taong bayan ay maninindigan na magsasabing tama na, sobra na. Heto na po yung panahon na yun. Ilabas na po natin lahat ng ating damdamin laban sa gobyernong ito dahil sila ay corrupt, dahil sila ay bangag-bangag. Kinakailangan po, tayo na ang gumuhit ng kasaysayan ng Pilipinas,
Dahil kung hindi po, instead of bagong Pilipinas, baka maging wala ng Pilipinas. Maraming salamat po.